Hi guys! Ito na naman si Bro Hilda, nagbabalik guys. Ayan, share ko lang sa inyo guys. Nung unang-unang uwi namin ng Palawan. Ganyan kami guys. Unang-unang ginawa namin, nagpagawa muna kami ng kubo-kubo namin, pansamantalang matutuluyan. Ayan guys, kasi talagang as in, bata pa lang ako na ulila na ako. Kaya ano pa bang ine-expect ko, 'di ba? Pag uuwi ako, wala naman talaga akong bahay na matutuluyan na maayos-ayos. Dahil wala naman akong magulang na uuwian talaga dyan. So yan, pansamantala, yan muna ang inuna namin. Nagpagawa muna kami ng matutuluyan namin. Ayan siya guys, pansamantala 'di ba? Para maayos-ayos naman. So tiis lang muna kami. Sobra talaga paghihirap namin diyan. Ayan, si Bro Hilda. Nagluluto yan guys. Ang husband ko, siya yung nagbi-video sa akin. Char! Sabi niya, pag lumingon ka, akin ka. Char! O, diba? Yan, siya yung nagbi-video sa akin yan, guys. Kasi magluluto ako ng hapunan ata namin yan. So, yan, kita nyo naman yung lababong ginawa ko. Pansamantala lang muna. Para may magamit ako. Tapos, ayan, pinsan ko yan. Ito yung tsahin ko, si Auntie Sonia, yung nakasombrero. Yan sila, guys. Ginagawa nila yung kubo-kubo namin. Para sama-sama kami dyan kakain ng mga bata, ng mga pamangkin ko, kuya ko. Ayan guys, kasi ang hirap talaga. Sobra pagtitiis namin. Tapos nung time na yan, maulan pa yan dyan. So, yung iniikutan ko, maputik yan dyan guys. Lumulubog yung paa ko sa putik. Kaya ang ginawa namin, so may mga kahoy na pinutol-putol doon. Ginawa ko, pinaglalagay namin dyan para may patungan ako ng paa. Kasi lumulubog yung paa ko sa putik nga dahil maulan. So, grabe. Ayan guys. Tapos ayan nga, may dumaang naglalako ng isda. Lapu-lapu. O di ba guys, tuwan-tuwa ako. Binili ko talaga siya. Fresh na fresh, bagong huli yan guys. So dumaan lang yan kasi yung bahay namin nasa gilid ng kalsada guys. Naglalako siya. Binili ko yan. Sariwang-sariwa yung si Mr. Lapu-Lapu guys. Yan ang ulam namin. So nung dumating kami dyan, ganyan kami. Ayan, yun na nga guys, yan yung kubo, yung ginagawa. Yan na siya nung natapos. Yan. So, okay na yan. Masaya na kami dyan. Yan. Mga pamangkin ko, anak ko, kumakain kami dyan. Ang saya namin dyan. Actually, maliit na yung kubo pero ang saya namin. Lahat kami na dyan sama-sama. O diba guys, tiis lang talaga. Sobra. Ang hirap talaga guys. Ang hirap ng sitwasyon ko. Kasi, kuya ko lang naman ang nakatira dyan. Kasi yung mga bata nag-aaral sa school din. Malapit sa eskwelahan yan. So, yung tinutuluyan nila, lumang-luma na. Tapos, syempre, kubo lang din. So, talagang sacrifice talaga kami. 'Di ba? Ayan. Kaya, sige lang. Kaya, sige lang hanggat kaya. 'Di ba? Lahat naman ng pagtitiis natin, guys. Sawa naman ng Diyos. So, yan. Basta importante, sama-sama kami. Masaya kami. Araw-araw, ganyan kami dyan. Masaya. Yan, mga bata, nag-i-enjoy naman. Kahit ganyan lang kami, ganyan ang tuluyan namin, mga anak ko. Walang kaarte-arte. So, ayan, tumayo na si Cordopio, guys. Hi! Ang kuya ko, komedyante rin, no? Ayan, guys, ang saya namin dyan. Yan, share ko sa inyo yan. Kordapya! Hoy, Kordapya! Kordapya siya tumingin. At ayan na nga guys. O, di ba? Sinimulan ko na, pinagawa ko siya. Unang-una pinaayos ko CR muna. Ayan, nagpagawa muna ako ng ang tawag yan, puso negro ba yan? Ayan, yan muna guys. And then unti-unti pinagawa ko na yung bahay, yung kubo na yon. Dito na siya. Ayan. Ganyan kami kumakain ng mga Patago-tago ka! Saya, di ba? Tiis lang talaga. Guys, ang laki ng isda, oh. Yan na siya. Yan na guys, unti-unti na siyang nabubuo. So, kasi talagang hindi ko na kaya. Napapagod ako tuwing uuwi kami ganun. Ang hirap ng sitwasyon guys. Kasi may pinapagawa kaming bahay dun sa taas. So, pansamantala, may matutuloyan kami dito sa baba. 'Di ba? Ang hirap kumilos. Yung at least habang nagpapagawa ka doon sa taas, komportable kami dito na may tinutuluyan kaming maayos. Yan yung CR guys. Ayan na yung CR. Yan, nabuo na siya. And then yan yung bubong ginagawa na siya. So paunti-unti, ito yung kwarto namin ni husband. So ito na siya guys. 'Di ba? Yan na siya. Yan yung kitchen. 'Di ba nakita niyo naman nung una? Ito na siya ngayon. Yan na siya guys. Hanggang sa nabuo na yan. Nagawa na siya. Ganyan na. Ito na yung kwarto namin ni husband. Grabe guys. Sobrang saya.
Yung alam mo yung pagtitiis namin, yung pag-uuwi kami, grabing sacrifice talaga kami. Pero ganun talagang buhay, 'di ba? Lahat ng pagtitiis naman ni may kapalit. 'Di ba, guys? O ayan, kumakain kami ng sarap ng ulam namin, guys. Lobster 'yan. O, 'di ba? Yan, kasi yung pamangkin ko, namana kasi siya. Namana ba tawag doon? Nangina siya, yan, si Romel. So, nakahuli siya ng lobster, guys. Yan ang ulam namin. O, diba? Ang sarap. Ayan, kasama namin si Kuya. Nagla-lunch kami niyan. Ayan, guys. Ang sarap ng kain namin. Actually, talagang inahanap namin yan. Ang sarap ng ng mga ulam dyan. Laging sariwa. Ayan, ito na, guys. Birthday ng kuya ko yan. So, kinabukasan pabalik na kami ng Manila. Sinelebrate ko yung birthday ni kuya. Ayan siya. Ayan, mga kamag-anak ko yan, guys. Yan yung mga gumagawa ng bahay doon sa taas. So, bago sila umuwi, kain mo na, celebrate mo na yung birthday ni kuya. O, di ba? Bait naman yan. Char! Kala mo mabait. Hindi, mabait naman talaga yan. Pagtulog. Charan! Oy! Ayan, guys. So, pinainom ko muna sila dyan. Kain, pagkatapos nag-inuman sila. Yung enjoy lang ang buhay. 'Di ba? Lahat tayo. Hindi naman natin alam ang buhay natin talaga kung, 'di ba? Importante, nakakagawa ka ng mabuti at ini-enjoy mo pa yung buhay mo. 'Di ba? Kasi hindi naman pwedeng lagi ka na lang stress, lagi na lang masama ang loob, lagi na lang alam mo 'yun. Kailangan i-enjoy mo talaga. Hindi na pwede yung lagi ka na lang nai-stress, lagi kang ang daming iniisip. So, ganyan talaga, guys. Ang buhay natin laging may kakambal na problema. Yun nga, pray ka lang talaga. Yan, thank you, guys.